Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang malalim na kontrobersyang bumalot kay Lesbo Colonel Jovi Espinido matapos itong umano'y magpagamit sa ilang miyembro ng Kongreso upang ilaglag si Vice Presidente Sara Duterte. Ayon sa mga ulat, nabulag umano sa salapi si Espinido na naging dahilan ng kanyang pagkakamali sa pagpili ng mga kakampi. Si Espinido na kilang masigasig sa kanyang kampanya laban sa illegal na bushabs ay nakulong sa isang skandalo ng pandaraya at katiwalian. Pinaniniwala ang siya ay inalok ng malaking halaga ng pera upang siraan si VP Sara Duterte na isa sa mga pinakamatibay na lider ng bansa. Ilang mga insider ang nagsabing naloko at ginamit lamang si Espinido ng ilang miyembro ng Kongreso na may layuning pahinain ang imahe ng Vice Presidente. Ang nasabing hakbang ay bahagi umano ng mas malawak na plano upang guluhin ang pamahalaan at ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga isyu na kinaharap ng bansa. Sa kabila ng mga aligasyon, mariing pinabulaanan ni Espinido ang mga akusasyon laban sa kanya. Iginiit niyang walang katotohanan ang mga balitang siya ay nabulag sa salapi at siya ay ginagamit lamang. Aniya, siya ay nanatiling tapat sa kanyang tungkulin at patuloy na maglilingkod sa bayan. Gayunpaman, nag-iwan ng malaking tanong sa publiko ang kanyang mga hakbang at tila maling pagpili ng kanyang mga kaalyado. Ang isyong ito ay nagdulot ng pagdududa sa katapatan ni Espinido at nagbigay daan sa masusing investigasyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Patuloy na pinagmamasdan ng sambayanang Pilipino ang takbo ng kontrobersyang ito na tila nagpapakita ng malalim na sugat sa politika at katiwalian sa bansa. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago at nagbabaga. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Finalize tala through sa itong affidavit na to na mabigay ko sa inyo na totoo ang mga sinabi ko rito, Your Honor, Mr. Chair. Sa paggawa mo ng iyong affidavit, wala po kayong galit kahit na kanino man. Wala, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Now, nasaan ang pamilya mo? Sa Isabelity, Your Honor. Saan? Sa Leyte? Isabelity, Your Okay. Honor. Sa tingin mo, dapat Lieutenant Colonel lang ang ranko mo bago ka mag-retire? Your Honor, Mr. Chair, I am contented for what I have since I am P1. Kasi yun lang iningi ko sa Panginoon na, Lord, mapulis lang ako. For that promotion, Your Honor, kasi nag-spot promotion na ako, pero ganun lang siguro, Your Honor, kung marami nagsabi, actually, Your Honor, marami ang pagkataon na ma-spot promotion si Espinido. Pero nag-refuse ako kasi gusto ko ang mga pulis ko lang ang ma-promote, hindi lang ako. Sa ganun na paraan, Your Honor, Mr. Chair. So, masaya ka sa nangyari sa iyo sa police? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Wala kang regrets? No regrets, Your Honor, Mr. Chair. Thank you. But when you signed your affidavit, you are aware of the consequences because doon sa mga statements na sinabi mo dito sa affidavit, kung nakinig ka doon sa mga sinasabi ng mga membro ng committee na ito, mabibigat po yung binitawan nyo pong statements dito sa inyong affidavit. So, you are aware of the consequences before you signed your affidavit. Yes, Mr. Chair. Thank you. Now, kung titignan natin, matanong ko po kayo, sa tatlong assignment po ninyo, nasa listahan po kayo ng drug list. Bakit po kaya? Sa lahat ng assignment mo na sinabi mo, Albuera, Ozamis, at saka Bacolod, palagi mong sinasabi, nakakasama ka palagi sa drug list. Bakit po kaya? Noong umpisa, Your Honor, Mr. Chair, mag-question ako sa sarili ko bakit. Kaya sa testimony ko kanina,
one time sinabi ko sila ni President at saka si Senator Bato, si Chief PNP Bato at the time na bakit isinali niyo ako kung sabihan niyo na lang ako kung hindi niyo gusto para hindi ako malagay sa alanganin na ilistan niyo ako. So yun ang pag-intindi ko, Your Honor, Mr. Chair. But pagkatapos na sa sitwasyon ng assignment ko, I really make an siguro analysis, Your Honor, na galit sila sa mga nabangga ko, yung mga nabangga ko, mga tao nila. There is one time, Your Honor, Mr. Chair, na nagsabi sa akin na that is job games of the general. Isali ka, yung credibility mo sirain para yung credibility mo na nag-file ng complaint sa mga officers at saka yung dinisban mo ng mga grupo, hindi na credible yung pagsasalita mo kasi kasali ka pala. So yun ang pagtintindi ko, Your Honor, Mr. Chair. Thank you. And doon sa Albuera, ang prominente na insidente yun is yung surrender ni Kerwin Espinosa at pagkapatay ni Mayor Rolando Espinosa. Tama? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. At sinabi mo rin sa iyong affidavit na nagtataka ka kung bakit nung nakuha si Kerwin Espinosa, ikaw naman na nagsimula ng operation against him, hindi tinurn over kagad sa iyo. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Hindi mo tinanong bakit? Your Honor, Mr. Chair, ako ay junior officer lang. Cannot afford, Your Honor, pag mga high-ranking officer na sabihan mo na bakit hindi, Your Honor, Mr. Chair. It's very obvious sa lahat ng mga officer na magsasabi na, Job, ikaw sana ang maghawak para matapos na yung mga cases na pag-confirmation sa ganun lang, Your Honor, Mr. Chair. Thank you, Joy. When cases were filed against Kerwin Espinosa, right? Yes, Your Honor, Mr. Chair. May I know what unit filed the cases against him? Yung sa illegal drugs, Your Honor, na na-search natin yung sa bahay nila at saka firearms, and one responsible for filing of complaint against Kerwin Espinosa and Mayor Espinosa is the CIDG and joint with the Provincial Intelligence Office, Your Honor, Mr. Chair. Okay. And you also stated that na-acquit si Kerwin Espinosa and is now in Leyte. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Na-dismiss lahat yung kaso na final laban sa kanya? According sa result ng media, Your Honor, and yung documentation na may release order na daw siya kasi na-dismiss lahat ang mga kaso niya. Thank you. And he is now in Leyte. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Thank you. And still operating Hindi lang an illegal nag-operate. drug business? Hindi lang mag-operate, Your Honor, kasi he is running now for the mayor in Albuera. Thank you. Yes, Now, Your we Honor. go to the father, Mayor Rolando Espinosa. Yes, Your Honor. Yes. Mr. Chair. Mayor Espinosa surrendered to the Chief PNP, then General Bato de la Rosa. Tama? Yes, Mr. Chair. And then, eventually, the mayor was turned over to your custody. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Now, when he was turned over to your custody, ano po ang instruction sa iyo? Joby, tulungan mo si Mayor Espinosa, proteksyonan mo siya. Kasi magsasabi siya ng marami sa inyo. So, yun, natandaan ko, Your Honor, Mr. Chair. And marami po ba siya talagang sinabi sa inyo? Marami, Your Honor, Mr. Chair. Ayan yung sinasabi po ninyo na magsabi siya ng mga listahan ng mga police officials na nasa listahan na kumukuha ng kuwan sa kanya pera. Yes, Mr. Chair. Tama. And would you still have those documents? Na file ko na, Your Honor, Mr. Chair, yung sa different department ng government natin kasi nag-file tayo sa Ombudsman, sa RIAS, but the folder, the original, before I assigned in Uzamis, I turn over it to my provincial director with the person of Colonel Franco Simborio, Your Honor, Mr. Chair. But what, may I know, if you know, what happened to all those cases na na-file? Exonerated, Your Honor, Mr. Chair. Lahat
lahat. Now, may I know why the late Mayor Rolando Espinosa was taken out of your custody? Number one, Your Honor, Mr. Chair, Mayor Espinosa, mayroon siyang reservation sa sarili niya. Nagsabi siya sa akin na, Sir, wag mo lang ako i-turn over kasi papatayin talaga ako. So, ang ginawa ko, Your Honor, Mr. Chair, nag-request ako for a motion for custody sa judge doon sa Baybay. In which ang judge naman, verbally, nag-usap kami na approval niya next week. Pero nandoon na si Mayor sa kulungan. Nung Saturday na yon, hindi pa dumating ng Monday, tinira na si Mayor Espinosa. So, nauna na-transfer siya sa Baybay Leyte Yes, Your Honor. before you filed your motion na to take custody of the late Mayor Espinosa. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. And then, what transpired was, correct me if I'm wrong, nagkaroon ng search doon sa Baybay Chill, Your Honor. jail. Tama, at allegedly nagkaroon ng enkwentro. Yun ang sabi nila, Mr. Chair. Walang report yun? Mayroon, ginawa man yun na investigation sa Senate, Your Honor, Mr. Chair, but yun ang nangyari daw na may baril at saka may drug si Mayor Espinosa. Now, paano makakalaban ng isang preso? Unang-unang tanong pala, paano nagkaroon ng baril yung isang preso sa isang jail? Ano tingin po ninyo? Your Honor, Mr. Chair, may mga interview ako na I am very bold and brave to say that Mayor Espinosa talagang tinabaho lang ng walang kalaban-laban. Kilala ko na si Mayor Espinosa, mabait na. Siya nga, Your Honor, Mr. Chair, ang maglilid ng worship sa amin sa police station every 4 o'clock, 5 o'clock in the morning. So you're of the opinion na kasama po siya dun sa EJK ng mga drug lords? Perhaps, or maybe, Your Honor, Mr. Chair. Hindi, tinatanong ko lang naman yung opinion mo eh. May no, kung alam po ninyo, kung anong unit yung nag-operate or nag-serve ng search warrant sa jail na yon? Criminal Investigation and Detection Group 8, Your Honor, in Region 8, Region 8. Tacloban. Lead Regional by, 8 office. yes, lead by Colonel Marvin Marcos, Your Honor. Mr. Marvin Marcos, Your Honor. Marcos. And Colonel Marvin Marcos is still in the service? Yes. He Yes. promote after, Your Honor, Mr. Chair. He was promoted, Promoted, yes, Your Honor. thereafter. Yes, Your Honor. Thank you. Now, let's go to your assignment sa Ozamis. Bakit nasabi mo na parang inassign ka ron para mapatay? Your Honor, Mr. Chair, for the information naman sa lahat, Paruhinog is an organized crime groups for almost 30 to 40 years. Leader Known- ng Coratong Balileng. Balileng, Your Honor, Yes. Mr. Chair. So, ang nasa isipan mo, pinadala ka ron para mayari ka ng Coratong Balileng? Yes, Ganun Your po ba? Honor, Mr. Chair. Yun ang tingin sa'yo? Yes, Now, Your when Honor. you were assigned there, what were your instructions given by your superiors? Ganun lang, Your Honor, Mr. Chair. Job, sige, ikaw lang bahala. Kung trabahoin mo dyan sa Ozamis. Kasi isog ka ba? Parang ganun, Your Honor, Mr. Chair. Pag-intindi ko naman, kasi ako ang implementor, ako naman ang managot, ako ang makulong kung mangyari na hindi ko gawin ang tama. So, yun talaga ang in-observe ko, Your Honor. That's why dumating ng 6 months, 5 to 6 months ang nangyari before nag-join kami ng CIDG 10 para sa search warrant. Who was then the mayor of Ozamis when you were assigned there? Mayor Aldong Paruhinog, Your Honor, Senior. Mayor na siya noon. Yes, Your Honor. Oh, hindi siya barangay captain.
Hindi, Your Honor. Ang anak lang niya ang Vice Mayor, si Nova Princess Paruhinog. Yes, yung babae. May I know where she is now? Nasa kulungan pa ba? She is convicted, si Nova Paruhinog, Kaya Your nga, Honor. nasa kulungan pa? Nasa kulungan, Your Honor. Okay, thank you. Life sentence. Now, there was an operation by shall we say, neutralize the Paruhinog family. Were you the one who operated or who implemented this? The CIDG, Your Honor, Mr. Chair, ang nag-apply ng search warrant. Joint lang kami ang local police ng Ozami City, Your Honor. Mr. So, Chair. kasama ka? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Now, may I ask you, as a police officer, in accordance with your POP ba, yung pag-operate? When I say POP, Police Operational Procedures, Yes, Your Honor, Mr. Chair. did you do it in accordance with your Police Operational Procedures? Yes, Yung search, implementation of the search warrant, 6 yata yon. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Bakit 15 o 15 or 16 ang namatay? Why? That is simultaneous implementation of search warrant, Your Honor, Mr. Chair. May sa ibang side, sa anak, si Nova Paruhinog, may dalawa na namatay yung security, isa ang buhay. They are all fully armed of long firearms, M16. At saka sa farm ni Mayor Aldong Paruhinog, farm ni Ardot Paruhinog, at saka sa mansyon ni Ardot Paruhinog, may namatay. Hindi lahat yun sa bahay ni Aldong Paruhinog, Your Honor, Mr. Chair. So lumaban sila, they refused to obey yung search warrant. Yes, Your Honor, Mr. Chair. When in fact, may police investigator na kasama ko doon sa first vehicle, una ang natamaan before we drop from on board of the vehicle, siya ang unang natamaan. At saka doon na, Your Honor, Mr. Chair, ang exchange of fire sa going to security ni Aldong Paruhinog, Your Honor, Mr. Chair. Thank you. Let's go to yung famous na statement mo, paragraph 34. From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Ang ibig mo bang sabihin, yung Chief PNP ang Lord of crime? Kasi pag sinabi mo na yung PNP ang isang crime syndicate, ang big boss niyan ay yung Chief PNP. Siya ba ang big boss ng criminal syndicate known as the Philippine National Police? Your Honor, Mr. Chair, I don't want to make any statement that the PNP itself is organized crime groups, but ang Chief PNP, siya kasi, Your Honor, Mr. Chair, it's very obvious na siya lahat, galing sa kanya lahat ang instruction. During the time of what? Of who? General Bato, Your Honor, General Mr. Chair. De La Rosa. So, nung panahon na yon, when you say that the PNP is the biggest crime group in the country, ang leader ng crime group na yon ay si General De La Rosa. It may be, Your Honor. No, I'm not referring for the PNP. Tinatanong kita dahil yun ang statement mo eh. Di ba? From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Who is the leader of the PNP, which you consider as the crime group? Hindi ba yung Chief PNP? Yes, And therefore, he is the Lord. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Tama. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Would that be a correct conclusion of mine? I am with you, Mr. Chair. Thank you. Sa tingin mo, Colonel Espinido, tatlong assignment, kasama ka sa drug list, pero wala naman nangyayari sa'yo. Di ba? Kagaya ng iba na nasa drug list. Napunta-punta ka nga sa ibang lugar, at sa tingin ko, to do the dirty job. Tama ba yung aking observation? Yes,
Your Honor, Mr. Chair. And hindi mo ba na-feel na ginagamit ka lang? Sometimes, Your Honor, Mr. Chair, yun ang ma-feel ko na parang ganun lang. Pero as a law enforcer, Your Honor, Mr. Chair, I cannot really refuse an order. But for me, mayroon naman tayong pag-iisip sa anong tama na gawin natin as a police officer. So, if I follow up your answer to my question on paragraph 34, yung Chief PNP din noon ang head ng mga nagko-conduct ng extrajudicial killings. Kasi he is the head of the crime group. Your Honor, Mr. Chair, sorry, allow me not to answer your I'm just following the logic of your answers, of your statements in your affidavit. Sinusundan ko lang yun. I can say, Your Honor, Mr. Chair, that I am with you if we talk about the drug syndicate, but extrajudicial killings, yes, I cannot really justify it if Chief PNP was the one who is principal of that, Your Honor, Mr. Chair. So when you say that the PNP is the biggest crime syndicate, it only pertains to illegal drugs? Yes, Your Honor, Mr. Chair. I see. Thank you, Mr. Chair. That would be all. Thank you, Congressman Ak. Diyan sa aking mga compound, meron ng mga drones, araw at gabi. Gawa po ng mga puti yun. Pagkatapos po, naghanda kami kasi ayaw po nila ang tinatawag na extradition. Kasi may extradition treaty tayo. Yun ang legal na paraan para ako ay humarap sa kaso doon sa Amerika using my constitutional rights. Ayaw nilang dumaan doon sa prosesong yon na legal sapagkat magiging matagal daw. Ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, bakit po ako ay under surveillance ng mga puti? Kasi ang gusto po nila ay rendition, yung extraordinary rendition, maaring kidnapping at maari pong assassination. At mayroon pa po akong patong na $2 milyong sa ulo ko. Ibig sabihin, 110 million pesos ang reward o ang award noong pwedeng humuli sa akin o kaya pwedeng gamitin para ako ay mapasakamay nila ng mga puting ito. Kaya naging complicated po ang kasong yan sapagkat nung nalaman naming extraordinary rendition ng kanilang gagawin na lulusubin kami na illegal sa aming mga compound, nakita po ninyo naghanda na kami. Araw at gabi ay meron po kaming paghahandang ginagawa na anumang oras na kami lusubin illegally, kami po itatayo sa aming mga paa, tatayo at ipagtatanggol namin ang aming sarili at ang aming mga propriedad na gusto nilang lusubin at gusto nilang by force papasok po sila upang gumawa ng extraordinary rendition. Yan po ay pinatotohanan noong February nung dumating yung 4 kong abogado dito at sinabing ganun nga ang kasunduan nitong rehimeng Marcos at ng mga puting ito na FBI o kaya CIA. Kaya po kami naghanda sa compound namin sa Tamayong, compound sa Davao, compound kahit saan. May mga drones po. Drones yon ng mga puti na nagsusurveillance sa amin. Nung nakita nilang kami handang-handa para harapin sila sa mga illegal na gagawin nila araw man o gabi, ang ginawa po mga kaibigan, pumasok itong playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang Kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI, kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Kongreso po, walang dahilan. Pinatatawag, pagkatapos ang kanilang playbook, ginawa na kukunin o kaya iligwak
ang prangkisa ng SMNI. Lahat po ng pangyayari doon, puro murmurun lang po yun. Pagkatapos ako, pilit nila akong pinaaten. Kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI. Pero pinipilit pa rin nilang ako ay pumunta doon. Bakit? Yun po ay patibong. Sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang endgame ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Sa sarili ko ng lugar, gusto nila akong pasukin. Lalo na kung pupunta na ako doon. Iko-contem ka, pagkatapos dadalhin ka doon sa kanilang prisuhan, pagkatapos naghihintay na roon ng mga puti para ibigay ka sa kanilang kamay. Ganon din po dyan sa Senado. Bakit gumawa ng senaryo yan si Risa Hontiveros? Nagbayad sila ng mga bayarang mga former worker ng mga sinungaling na mga witnesses. Nakita na po yan at nadamay sa kasinungalingan si BP Sara at ang ating Pangulong Duterte na puro kasinungalingan ang pinagsasabi nila. At pinipilit ako ni Risa Hontiveros na umaten sa moro-moro at bogus ng mga hearing na yon. Bakit po? Isa ring patibong yon, mga kaibigan at mga kababayan. Pagka ako'y umatin doon, siguradong ang endgame po ay babagsak ako sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Nung hindi po nila magawa yun, kahit may mga warrant of arrest na sila, sapagkat hindi ako umaaten sa kanilang mga hearing, kasi pinoprotektahan ko yung sarili ko, kasi alam ko ng lahat ng ito ay patibong lamang upang ang endgame ay magawa nga nila na ako ay ilagay sa kamay ng mga puti. Sapagkat ang ating pong gobyerno at ang gobyerno ng mga puting ito ay nagkasabuatan na nga, hawak na nga sa liig ang ating gobyerno rito, kaya itong mga operatibang ito ay ginagamit na lamang whether they know it or not, sapagkat ginagamit na nilang batas laban sa akin upang ako ay kanilang mahuli, upang ako ay kanilang madampot at ibigay na sa kamay ng mga puti. Yun po ang endgame dyan. Extraordinary rendition pa rin yan. Yung sinasabi nilang wala akong whole departure order. Pagkatapos sasabihin nilang maging madugo kung sila ipapasok dito sa aking compound. Yun po yung mga patibong din. Ang ibig nilang sabihin, umalis ka dyan kasi magiging madugo. Lalo pa kung hindi aalis. Kasi ako'y tatayo sa mga illegal na activities na gagawin nila ng paglusob. Sabi nila, wala na ka namang whole departure order. Ang ibig sabihin, pwede kang lumabas ng bansa. Patibong din po yun. Sapagkat sa immigration pa, doon ka na uhulihin at ilalagay ka sa kamay pa rin ng mga puti. Yan po ang endgame dyan. Endgame dyan. Nangingialam po ang bansang ito. Ang bansang puti ang nangingialam sapagkat naging kasabwat na ng ating pamahalaan ngayon dito sa ating bansa. Kaya ang nasa likod po ng lahat ng ito ay ang mga puti. Ang mga drones na yan, surveillance na yan, CIA po yan. Mga FBI po lahat yan. Ayaw nilang dumaan sa prosesong tama. Gusto nila extraordinary rendition. Bakit po? Sapagkat yan ay maaring kidnapping, maaring assassination, sapagkat pagka ako'y napunta sa kanilang kamay, sabi pa ng isang kaibigan ko sa Amerika dito, huwag mong asahan na ikaw ay babalik pa. Mababalitaan na lang namin na ikaw ay namatay sa pamamagitan ng natural causes na tulad ng heart attack. Ganyan ang mangyayari sa iyo. Playbook po yan. Playbook po yan. Iyan po ay playbook ng CIA at ng FBI na nasa likod ng lahat ng ito. Puti po ang nasa likod ng lahat ng itong nangyayari sa akin ngayon. Kaya naging complicated kasi naging kaibigan nila at naging kasabwat ang rehimeng Marcos, ang administrasyong Marcos at sila mismo, si Marcos mismo, ang pinagkanulo ako at ibinigay sa kamay ng mga puti. Naggagawin na nila ang gusto nilang gawin sa akin sapagkat ayaw nila yung kaso doon sa Amerika na mapapahiya siguro sila. Ganito po ang mga senaryo ngayon na nangyayari ngayon sa ating bansa.
Nung hindi po nangyayari ang lahat ng ito, hindi ako kumagat sa kanilang mga patibong. Anong ginawa nila? Binuhay nila ang kasong sobra 3